I asked the mayor, sabi ko, Mayor, allow me to bring to conclusion that which I have already started. Sabi ko pa, imbestigahan natin lahat ng nag-abuso sa pork barrel and DAP. Sabi ko, kampi tayo. Kaya yun po ang binigay niya sa atin, sabi niya sa atin, sige Grex, paimbestigahan mo lahat yan. Kaya sinabihan na rin niya si incoming Secretary of Justice Aguirre na paimbestigahan lahat. So, diyan po natin sisimulan yan. Yung paglilinis ng ating pamahalaan magsisimula sa pagpapatanggal ng lahat ng mga abusado at corrupt. Which is a violation of the Ten Commandments. Thou shalt not steal. Alam nyo, napakahalaga po kasi nung galitan Diyos magnanakaw. Dahil, nung mamatay Pastor si Lord, si Jesus Christ sa krus, wala siyang katabing mamamatay tao, wala siyang katabing adulterer, ang katabi niya magnanakaw. Galit ang Diyos sa magnanakaw. Ngayon, yung nagnakaw ka ng isda dahil gutom mga anak mo, iba yun sa nagnakaw ka na nasa pwesto. Dahil sa pagnanakaw mo, milyong-milyong taong naghihirap dahil sa'yo. Yun po ang problema ng mga magnanakaw na opisyal. Kaya ngayon, hindi naman lahat nagnakaw. Naintindihan po naman natin na yung iba were trapped in the system. Subalit, kailangan natin patupad ang batas. Kung meron pa kayo dyan na iipon-ipon, balik nyo na. Pangalawa, baguhin natin ang sistema. At pangatlo, patupad natin batas. Ibig sabihin, huwag na kayong... na restitution sa Bible. You add what you have stolen, you return plus 20%. Yun ang sabi ng Bible. Yeah, naalala nyo si Zacchaeus. Oo. Ayun, nagsisi, publikano yun. Binalik niya. Politiko yun. Hindi lang binalik, times 5 pa. Yun kasi ang sabi ng Ayun, Torah. yun ang batas ng Diyos. Kaya si Zacchaeus was able to restore the honor of his name and the honor of the name of his family. So yun po ang sistema ng Diyos. At kaya siya nakasulat sa Biblia hanggang ngayon sikat siya. Kaya siya nakasulat. Yan, tayo, hindi naman tayo perfect. Hindi naman tayo perfecto eh. Wala akong perfecto sa atin. We are all capable of committing the same mistake. Hindi po ako nagsasabi na perfectong tao ko at wala ako sa atin. Makasalanan din po ako. Marami rin ako nagawa hindi ko dapat ginawa. Subalit, nagsisi po ako at yung ginawa ko, hindi ko na ginagawa. At yung mga naatraso ko, yung magagawa kong restitution, may babalik ko kung anong naatraso ko, ay pinabalik ko po. So, I mean, there's a way, God has provided a way in His Word para ang tao makapanumbalik sa dating estado ng kaayusan. So, we shall apply the same laws. There is only one law. God's law that can ayan. Anyway, we will discuss that more. Pastor Ay, meron ka bang gusto idagdag? Talking about one law, you mentioned one law, Leviticus 24:22, Numbers 15:16, Exodus 12:48. Ang sabi ron, there is one law for Israel and the foreigners from the other nation. One law, isang batas lang. Yung Ten Commandments ay para sa buong mundo. It's the universal law ng katwiran ng Diyos para sa binigay sa tao. One standard for all. One Kaya standard. kung ang pastor hindi pwedeng dalawang asawa, ang politiko hindi pwede dalawa asawa. Tama? Kung ang pastor, pare hindi pwede magnakaw, ang politiko hindi pwede magnakaw. Dahil isa lang ang Diyos, isa lang ang batas sa langit at sa lupa, batas para sa lahat. Yan po ang katuwiran ng Diyos. Sabi ron, hindi pwede dalawang pakasalan. Isa lang asawa, maraming girlfriend. Bawal din po. Bawal magkasal sa more. Bigamy. Ibang batas ng Diyos sa batas ng tao. So tayo pong mga statesmen must learn. Actually, I'm challenging and I'm calling yung mga kabataan dyan na you want to become leaders of our nation and you want to be statesmen. Like, people who will apply God's laws in society in and out of office. PM me, we will train you. We are raising up statesmen, Christian statesmen, who would really serve God and country for a better future for our family. So, yan, Chag, Shabu, at Shamek. Pakita natin yung Ten Commandments. Okay. Hindi, punta ko dyan, Pas. Ito po. Nandito po kami katatapos kasi na service eh. So, ito, may bagong project si Pastor. Ito po, marmol yan, marmol.
Ten Commandments. Tapos ito, Ten Commandments. So, uukitin po yan. Tapos, i-display Bawat church, bawat ahensya ng gobyerno. sa bawat church. Ayan. At sa bawat ahensya ng gobyerno. Para ma-remind nila ano ang talagang katwiran. Para ma-remind nila, ano man ang anong katwiran. Sabi ni Pastor kanina, the Ten Commandments is the only expression of God, of who He is when He came down on earth. So, eto siya. But it is also 10 principles for lasting relationships between God and between men. Kaya nga nakaparallel itong 5 dito eh. This 5 is to God, ito yung 5 sa tao. So nakaparallel yan. So halimbawa, no other gods. And parallel siya, daw siya not commit adultery. Ibig sabihin, exclusivity ng relationship. It's same principle. Ito po, kita nyo. I am the Lord thy God, sabi. Yeah, I am the Lord thy God is a law for nations and a law for people. Hindi pwedeng may ibang Diyos ang mga bayan at mayroong ibang sinusunod ang bayan maliban sa Diyos. Hindi rin pwedeng may ibang Diyos ang tao at mayroong ibang sinusunod ang tao maliban sa Diyos. So there is one law for all. Hindi pwede magnakaw sa bayan, sa simbahan, sa pamilya mo, hindi pwede sa network mo. Kasi if you steal, you're taking the name of God in vain na walang saysay. Para na yan. Sabbath day. So, Shabbat mo yan. Okay. So, ito, meron tayong mga bumati dito. Wala po akong asawa. Paano yan? Yun, may nalagat na. Meron dito. Padala mo ang yung Facebook Sa church account. namin, Susulatan walang asawa, kaya lang mga kababaihan. Walang lalaki na available na Christian. Wala. Okay, sabi ni Lian Moore, "Hi sir, nagustuhan ko po yung show mo. Pinakita mo yung babae na naglamot ako sa DSWD. I would like very much for you to continue the show na mabigyan ng justice." Sabi ni Lane Moore, na mabigyan ng justice yung mga tao na minamaltrato, maglakas loob na ang biktima mabigyan ng leksyon. Yang mga walang modo na publish na. Yes, and we're following up on the case. Actually, I just came from a meeting. Hindi ko muna sasabihin, but they opened a can of worms. We gave her a chance to explain herself. Pero ang problema, mas malaki pa pala rin sa kasupladuhan. Lumabas yung corruption dyan sa PCSO. So if you have stories ng mga kinukurakot kayo dyan, kinikikila kayo dyan, let us know. PM niyo po ako, we will keep your identity anonymous, and we will prosecute and make sure na matigil yan at mahuli ang mga sindikato dyan sa PCSO. At hindi pa huwi yan sa PDAF dahil yung mga congressman at senador, yung mga tulong sa tao, hindi nila pinakikilman yan. Yung nakikialam dyan, puro lang sa mga projects yun. Pero itong, I was surprised na ito pala mga taga-PCSO, hindi man lahat, pero meron mga sindikato dyan na ibibigay na lang sa'yo yung tulong mo, bago ibigay sa'yo, kukomisyonan ka pa. Baka wala na sa kalate. Naku po, talaga sabi sa inyo, yung mga pagnanakaw na yan, tatapusin po natin yun. Okay. So, meron dito, Sivan 6, Hebrew Calendar, Day of Pentecost. Bakit sir sumusunod pa rin kayo sa mga araw ng Hudyo? Hintil tayo, di ba? Isa lang batas ng Diyos sa Hudyo. Isa lang. Batas ng Diyos sa Hintil ay isa lang. Hindi lang kinomplicate ng Diyos ang sistema niya. Pag-aralan ko mabuti, si Jesus Christ rose up on a Sunday, but He did not change the Sabbath day. It remains. Okay, mabuhay po kayo, sir. Maraming po salamat. Okay, so salamat po sa lahat ng na nakikinig yan. So I'm back in the Philippines. Marami tayong natutunan sa Singapore, sa Hong Kong. We will implement this on Tuesday. Abangan niyo yung programa natin sa RJTV 7 to 8 p.m. And we will try to go live. I don't know kung naayos nila. I think naayos po nila ang ating station doon. So send in your mga comments, suggestion, yung segment natin na isumbong mo kay Mayor.
pag-isipan nyo na po kung ano yung susumbong at saka yung segment natin na kung ako ang presidente, ito ang gagawin ko. Ibig sabihin ko ano mga solusyon ninyo sa mga problema na nakikita ninyo. Dahil ang pagbabago magsisimula sa puso ng tao. Hindi po pwede si Mayor lang yan o si Greco lang yan, bahala na. Tayo ang pagbabago na kailangan natin. So, tayo muna, sumunod tayo sa batas. Disiplinahin natin ang ating pamilya. Pangatlo, i-report nyo po sa amin kung sino yung mga abusadong opisyal, abusadong pulis, mga abusadong mga government employees, mga bulok na sistema. I-report nyo sa amin para po aming ma-actionan. So, maraming salamat po. God bless you. Saray. Shalom. Shalom. God bless. Happy Pentecost Day. Oh, watching for KSA, watching from Saudi Arabia. Jing Creo.